Ako po ay pinanganak sa Zambales, ngunit lumaki po ako sa Orani, Bataan. Pinagbuti po namin ang aming pag-aaral. Mula po elementary hanggang high school, graduate po ako ng salutatorian po noon. May 2004 po, nalaman po namin na pumasa po kami sa DOST scholarship. Grumaduate po ako noong year 2009. 5 years course po ang Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Sobrang saya po ng aking mga magulang nung ako po ay grumaduate sa college. After po ng graduation namin noon, gusto ko po mag-review para po sa board exam. Ngunit hindi po gano'n kadali dahil may mga gastusin din po, enrollment fee, siyempre po yung pag-stay po sa Manila para sa review. Ang bilis po ng sagot ng ating Panginoon Diyos dahil nalaman ko po noon na free po ako sa tuition sa review ng board exam dahil naging president po ako ng mga estudyante po noon na mechanical engineering sa school po namin. Ang board exam po namin noon ay October 2009. Nalaman po namin na isa po kami sa mga nakapasa sa board exam. After po ng board exam, nag-apply po kami ng trabaho. Nag-start po ako sa magtrabaho po noon sa isang Japanese company, November 2009. After 5 months po, sinabi po nila sa akin na ipapadala daw po nila akong Japan for training. Isa sa inisip agad namin, chinek namin yung location po kung malapit po ba ito sa dako ng pagsamba. Kung makakatupad pa rin po ba kami ng tungkulin bilang mga awit, bilang organista. Pero tulong at awa naman po ng Diyos ay wala po kami naging pagliban sa mga pagsamba po ng kahit weekdays. Kahit po dito sa Japan, dala po namin yung tungkulin namin bilang mga awit, bilang organista, nakakatupad pa rin po kami. Yung pangako ko po na ano man ang mangyari, pagtatalagahan ko po yung pagtupad ko, yung aking pagsamba, kailanman hindi ko po papabayaan. Noong unang punta ko po rito sa Japan, 22 years old po ako noon. Ang aking po naging hanapbuhay noon ay bilang incineration plant design engineer. May mga pagkakataon po talaga na minsan papaalam pa po na kung maaari Huwebes, Miyerkules ay huwag kang bigyan ng overtime kasi dadalo po ng pagsamba. Minsan po sasabihin nila, kailangan talaga na mag-overtime ka kasi may kailangan tayong tapusin. Kaya ka nga narito sa Japan para magtrabaho, para maghanap buhay. Paano ka kikita, paano mo maitatawid yung mga pangangailangan mo kung laging pagpapauna yung pag-attend sa pagsamba niyo. Sabi namin sa mga boss namin, puwede naman kami mag-overtime, pero wag lang yung matapat na ako ng pagsamba. Kasi po ang pagsamba ay napakahalaga po sa ating mga Iglesia ni Cristo. Sa oras po na itinakda, hinahanap po tayo ng Panginoon Diyos para po sumamba at magpuri po sa Kanya. Ano man pong kahadlangan niyan, kung gagawan po ng paraan, gagawan po namin paraan para po makadalo sa pagsamba. Ang lagi po naming tinatandaan at kaisipan po namin na Diyos po ang nagbigay ng trabahong ito sa amin. Diyos din ang maaaring magbigay ng mas magandang opportunity in case man na dito ay may mangyaring hindi maganda. Kahit po may mga pagkakataon na umaalis po kami, 'di nag-o-overtime, pero nakikita naman po nila na pinagbubuti namin yung trabaho namin. May mga pagkakataon pa po na kami pa po yung pinipili nila na makasama sa team dahil alam nila na kaya namin gawin 'to at bibigyan namin sila ng magandang output sa trabaho. Napagdesisyonan po namin magkapatid noon na patayuan po sila ng mas maayos na bahay. Pinatayuan din po namin ng mas maayos na sari-sari store. Yung lumang tricycle po ng tatay ko noon, hindi na po luma, pinalitan po namin ng bago, na nagagamit din po nila sa pagtupad po ng tungkulin sa pagdadalaw bilang diakon at diakonesa. Tinulungan po namin yung mga kapatid namin na makapag-aral din po ng kolehiyo. Noong 2020, start po pandemic,
Isa po ako sa mga nawalan ng trabaho po noon. Mahirap po noon dahil 8 months po wala pong nahahanap na kapalit na trabaho. That time po is nagpanatala po ako na sana tulungan ulit ako ng Panginoong Diyos na makahanap ng bagong trabaho. August 2020, that time pandemic, mas boom yung IT industry. Nagkausap po kami ng kaibigan ko, sabi niya, "Gusto mo pasok kita sa trabaho namin?" Kaso, ang problema that time is hindi naman ako IT related course ang tinapos. Tinuloy ko yung pagpapanata ko sa Panginoon Diyos. Makaawa ako sa panalangin na, "Ama, wala naman po imposible sa iyo. Kaya mo pong papangyarihin lahat ng bagay. Sana po ay pagkaloob mo po sa akin ang trabahong ito." May 2021, magandang balita, pinatanggap po nila ako as data center engineer na hindi naman po ako IT graduate. May mga katrabaho po kami, naghahanap po sila ng lugar o yung tawag nilang umise, kung saan po sila puwedeng makapag-inuman after po ng work para mailabas po nila yung stress nila. May mga pagkakataon po na ini-invite po nila kami na sumama pero naninindigan po tayo sa aral ng ating Panginoon Diyos. Kailangan po umiwas sa mga kalayawan, sa mga paglalasing. Nagugulat po sila kasi po, para sa kanila ay normal lang at hindi masama yung bagay na yun. Kaya pinapaliwanag na lang po namin na sa religion po namin ay pinapaiwas po kami sa mga ganitong bagay. May mga pagkakataon po na ini-invite po namin sila. Meron po tayong mga pasugo o polyeto na nakahinihonggo. Binibigay po namin sa kanila at nagse-send din po ng mga link na pwede nilang panoorin o pakinggan para ma-introduce po sila sa aral ng mga Iglesia ni Cristo. Noon pong 2021 din na November, nakilala ko po yung aking may bahay, kapatid na Eden. Noong October 2022 ay pakasal po kami ng kapatid na Eden. Lumalaki na po yung pamilya ko. Naghahangad po ako ng mas maayos na hanapbuhay. Kaya po napag-usapan po namin noon na subukan kong mag-apply ng ibang trabaho. One time po habang nasa trabaho po ako, nag-ring po yung phone ko. May tumawag po sa akin, HR po ng isang company. Sabi niya po ay, "Ito yung offer, doble ng sahod mo sa kasalukuyan." Sabi dun sa schedule ay Wednesday to Sunday at 3 PM to 11 PM. Nung pagkabasa ko po ng detail, yung saya po ay napalitan ng lungkot. Kaya po bago po ako mag-reply ay nanalangin po ako sa Panginoon Diyos. Nag-reply po ako. Sabi ko, "The offer is okay. I like it." Pero yung schedule, hindi siya tugma sa schedule ko. Ang propose ko sana ay yung Sunday, walang pasok at yung Thursday, makauwi ako maaga kasi may pagsamba kami. Hindi po puwede ito sa religion namin and I value my religion. Ilang sandali lang, nag-ring yung phone ko. May tawag galing po dun sa boss ng HR ulit. Payag sila na Sunday, hindi ako papasok. Tapos Thursday, maaga ako mag-a-out sa office. Noong 2025, tanggap po kami ng bilin na kailangan po naming umuwi ng Pilipinas para umattend po ng 1 week training para po sa audio mixing bilang paghahanda po sa pagkakaroon ng mga recorded Japanese hymns po natin. Masaya po kami na makakauwi ulit kami ng Pilipinas. Pero yung sayang yun ay napalitan agad ng lungkot kasi 1 week po bago yung training ay yung mother ko naman po yung namaalam. Wala naman po kami magiging saligan po noon o panghahawakan kundi panalangin, kaawaan po ng Panginoon Diyos na malampasan yung pagsubok at bigat ng damdaming nararamdaman po. Awa po ng Panginoon Diyos ay natapos po namin yung training at nakabalik po kami ng Japan, kami mag-asawa.
Sa ngayon po, kami mag-asawa ay tumutupad bilang mga awit, bilang may tungkulin din po sa pananalapi. Ang aking asawa ay isa ring kalihim, kaya sa tulong awa po ng Panginoon Diyos hanggang ngayon po ay nakatutupad pa rin po kami ng tungkulin parehong mag-asawa. Habang nakikinig po ako ng pangangasiwa ng pamamahala, naaalala ko po yung mga pinagdaanan ko sa aking buhay na totoo naman po, nandiyan ang Panginoong Diyos, hindi po siya nagpapabaya, lalo na po sa mga lingkod niyang pinagpapauna po, lalo yung mga pagsamba, mga bagay na pagbigay kasiyahan po sa Kanya. Pinapangako po sa ating Panginoon Diyos na pagtatapatan ko po ang aking tungkulin hanggang paano itiniwala niya po sa akin. Laging magbibigay kasiyahan sa ating Panginoon Diyos hanggang sa dako pa raw ng aking buhay.